aksyon na dito sa GMA. Lahat po ng tao na nandito sa Hinahamon ng intriga matapos kumalat ang ilang malisyosong litrato sa internet. Kahapon sa Star Talk, unang lumabas ang report tungkol sa panibagong kontrobersyang ito na kinakaharap ng bad boy ng dance floor. Ang issue, lumabas kasi kamakailan sa isang gossip site ang ilang mga nakakaintrigang larawan. Dalawa sa mga ito ay nagpapakita ng mukha ng isang lalaki, tila kinuna ng picture gamit ang isang webcam. At isa naman ay nagpapakita ng maselang bahagi ng katawan ng lalaki. Si Mark Heras umano, ang taong nasa mga larawang ito. Nagsalita na si Mark tungkol sa maeskandalong intrigang ito na tila di naman apektado sa issue. Nung lumabas yung issue talagang wala akong sinasabi kasi nga sa akin wala eh, pero ayun, gusto ko lang i-clear na hindi po totoo and marami pong proof yan. Ba't ko naman kailangan gumawa ng ganong klaseng issue, di ba? Hindi ko siya kailangan gawin and hindi ko siya kailangan pag-aksayan ng panahon para sobrang saya ng buhay ko ngayon. Ang dami kong pinaglilibangan na ibang bagay na hindi ko kailangan umabot sa ganong kababang level. Gusto nyo bang intriga na ba? Di nga ako, parang gano'n. Hinamo naman ng Showbiz Central ang katotohanan ng isyong ito by consulting a computer graphics expert na kinilatis ng maigi ang mga larawang kumakalat sa internet. So, dito sa nakikita natin ngayon, since galing na siya sa internet, so low resolution na siya. So, medyo mahirap i-determine kung talagang digitally edit na siya, pero may mga factors para malaman mong edited or hindi. Una, dapat yung pixel ratio niya pare-parehos. Kuha to ng webcam, kaya medyo pixelated talaga. And yung pagka-pixelated niya, consistent from face hanggang sa background. Pero sa unang tingin, talagang mapagkakamalan mo siya. Kaya lang, hindi pa rin nga natin, yun nga, pwedeng magkamali pa rin ako dahil low resolution yung photo. Malay mo, meron talaga siyang kamukha na talagang striking yung pagiging magkamukha nila. Kung ikukumpara naman daw ang mga elemento ng unang dalawang pictures sa picture ng maselang bahagi ng katawan ng lalaki. Yung noise level nito, ibig sabihin, yung mga parang dumi sa picture, kung titingnan mo, masyadong mataas yung noise level nito. Unlike dun sa noise level nito, ito parang masyadong malinis. Yung pixel niya, tingnan nyo, parang hindi mo masyadong makikita. Okay? So, kumpara dito na sobra talagang pixelated. Kasi kung same day na kinunan yan, okay, hindi dapat ganyan kalinaw yung picture niya. Bakit hindi siya consistent kung pagbabasihan is itong picture na to? Tingnan nyo, observe nyo yung skin ni Mark dito. Kung siya yan, ha? And then, observe nyo yung skin niya dito. Kitang-kita, makinis to. Makinis, ibig sabihin, hindi yan, maaaring hindi si Mark. Eto, maaaring si Mark to. Kasi unang tingin, si Mark talaga siya eh. Pero pagdating dito, malabo eh. Hindi consistent yung eh. Tsaka ito parang kinuna ng hindi siya mukhang webcam na kuha sa webcam eh. Kasabay ng mga paliwanag na ito, isang simpleng demo rin ang ipinakita sa amin para patunayan kung gaano kadaling magretoke ng pictures na yun gamit ang iba't ibang computer programs na posibleng nangyari na naman sa kaso ng intrigang ito. So, sa Photoshop kasi napakadali nang i-manipulate ng data, yung picture. So, sandali lang siya. Na-replace ko na kagad yung mukha niya. And pag may alam mo ka sa proportionality ng mukha, mas madali mo siya ma-achieve. Yung iba, sinasadya talagang low resolution para hindi ma-determine kung ano. Kasi questionable talaga pag low resolution. Hindi mo talaga may judge kagad yan na, hindi, niretoke yan. Pero kung high resolution yun, mas madaling ma-determine. Pag low resolution, hindi. May hirapan talaga. So, ayun yung palusot nila eh. Hindi, kaya ganyan ang kasi low resolution. But while Mark just chose to ignore the issue, inamin naman itong nag-aalala siya para sa ibang posibleng maapektuhan ng intrigang ito. Tanggap ito, actually, di ko siya siniseryoso. Pero ang concern ko dun sa kung sino man yung mga gumagawa ng ganun, sana lang iniisip nila yung magiging epekto nito sa, like ako, sa family ko, sa tatay ko, sa nanay ko, sa tito ko, sa mga kapatid ko. And second,
kila Tita Nads, to my family, and kila Ina, lalo na si Ina, di ba? Ayokong nasasangkot sila sa mga ganitong klaseng intriga or sa mga ganitong klaseng issue. Na kapag meron akong intriga, pag alam kong totoo, sasabihin ko sa kanilang totoo. Pag alam kong hindi, sabihin kong hindi. Kasi yun lang naman ako, hindi ko kailangan magsinungaling or kung ano man. Hindi ako mapaggawa ng storya. So ayon sa ating computer expert, maaaring si Mark nga yung may mukhang Mark at yung kabilang bahagi naman ng katawan ay maaaring a different person altogether that they put together. Okay, Obviously. let's talk about this. Teka lang, alam mo ba na nahuli na daw yung gumawa nun? According to Miss Nadia, I was talking to her yesterday. Because yung ganitong issue hindi na bago sa showbiz eh. Marami nang nabiktima ng Photoshop, marami nang nabiktima ng computer-generated images, and itong ganitong klaseng panloloko, hindi to mahirap gawin. Yes. Napakadali. If you're a Photoshop expert, if you're a computer expert, you can do something like this in 5 minutes. And even more so with an image na hindi kita yung mukha ni Mark. Diba? Kasi yung first 2 images, ako maski malabo mata ko, malamang si Mark Heras talaga yon, diba? Kasi, diba? And what's wrong with chatting? There's nothing wrong with chatting. Pero, yung lower part ng body, wala na yung face. So, hindi mo talaga, So, that could be anyone's body part. Pero, diba? At sinama na lang doon para lang makagawa ng panloloko. pero may question ako, yung bang bandang party dun sa webcam, paano nila nire-record? Well, there... Obviously, you Paano record it ba si yourself Mark? or somebody else that you maybe who's turned Nag-chat on your ganon? webcam No, could napakadali. Ano record ba? it with their... Screen capture. Madali lang mag-screen capture. Tapos Yeah. syempre, kapag nag-internet ka, madaling makuha ang mga imahe mo. The question is, okay, whether or Ayusin ko nga not ang ko, baka makuha that's pa Mark. ang imahe ko. Baka ibang Sorry, imahe guys. ang makita sa'yo, Peach. Baka ibang imahe yung So ang tanong, paano ngayon makaka-recover si Mark Heras from this? I Well- mean, there will always be like a good handful of people who will believe anything they see. So Kung hin- paano ngayon siya makaka-recover Kung from hindi this? naman siya yun, I remember ako din nagkaroon ng scandal na ganyan. Medyo kahawig ko naman in fairness. Nagulat ako Japanese, dahil oo. makeup. Hindi ko alam kung anong lahi siya. Pero kasi black na black blue yung makeup niya, parang pareha. So pag unang tingin, ay, ako nga din nagulat. Ako ba yan? Pero alam mo, Anong ginawa mo, Peach? pabayaan mo lang. Kasi kung hindi naman nakakasakit ikaw- ng damdamin, biglang pag-click mo sa Google, ang pangalan mo, may sex scandal, chuchu, hindi mo naman ginawa, di ba? Parang nakakasakit, pero wala nang choice eh, di ba? Well, based Harapin mo on- na lang, kung hindi totoo, o di, Diyos Oo. nang bahala sa kanila, di ba? Kasi nakita naman natin yung interview ni Mark, and based on Mark's interview, alam niyang hindi siya. So confident siyang humarap sa tao at sabihin na hindi ako yan. Kasi imagine kung siya talaga yun. Hindi ba mahihiya? May kahihiyan? So you'll try to stay away from the issue as much as possible. Kasi dito sa industriya, we don't face naman right away yung mga issues eh. Diba? We give it time first and then you answer it. Pero ito, bigla ang sinagot kagad ni Mark. So halatang hindi siya yun. What would you do, Paolo? Kung somebody put together a video like that of Have you you? tried muna? Have you tried? Ako, gagawin ko yan. Magpa-webcam? Na-try mo na ba? Hindi eh. Hindi ako Malamang magaling ikaw sa ganyan. mismo Pero sa totoo. magpapakalat yan sa internet. Pero sa totoo lang, itatry ko mamaya, no? Kukunan ko. And also, let's not put a negative connotation on the webcam because ngayon, Skype, when you have relatives abroad, Libre, mas when you have friends nakakatipid. abroad and you want to connect with them, hindi po negative ang mag-webcam and to Yes. speak to another person in a different part of the world, di ba? Nagiging negative lang because some people use this as a sexual tool, di ba? Grabe, Eh, kaya marami- kilalanin muna talaga kung sino rin ang mga kausap. Mismo. Tama. Kaya sa mga artista, dapat mag-ingat din. Oo. Sa totoo lang, kung hindi man kayo o kayo yon, mag-ingat pa rin kayo. Kailangan may career din ang Kasi webcam. mabilis talaga, mabilis makuha yung mga mukha natin, mga imahe natin para gamitin against us. So, para sa ating mga artista, mag-ingat na rin kayo para wala talagang makuha. Yes. Alright. At para naman sa mga nanonood at sa mga nagbabasa at na pupunta sa internet, konting parang everything with a grain of salt. What you find on the internet is not necessarily true. Okay? Yes. But this one is si James Yap. Ito totoong Ay, teka totoo lang, to. Oo, ano nga ba ang naramdaman sa hamong magpakatatag ngayong may sakit ang kanyang anak? Alaman natin. Watch this.
Lumalalang kaso na dulot ng matinding hiwalayan, pagkakalagay sa peligro ng buhay ng kanyang mag-ina, at paghahanda para sa isang bagong pag-ibig. Ito ang mga malalaking hamon na hinaharap ngayon ni James Yap. Just this week, kay Chris Aquino na mismo nang galing ang balitang siya at ang kanyang mga anak na sina Baby James at Joshua ay naging biktima ng foot and mouth disease. Mababasa sa series of tweets ni Chris sa Twitter ang kanilang kalagayan. Sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Lorna Kapunan, nalaman ng Showbiz Central ang reaksyon ni James sa balita. James was concerned. Yung schedule ng visitation niya was Wednesday. Pumunta siya doon at sinabihan siya ng yaya, huwag ka munang pumunta dito because may sakit si Baby James. So first, I think Baby James is not at home, no? I think they are all in the hospital. Oo. Unfortunately, his only contact is the yaya. And the yaya is saying na hanggang gumaling, wag na munang bisitahin. So, rinirespeto naman niya yon. Samantala, mas lalo raw pagtutuunan ng pansin ng legal counsels ni James ang paglalakad ng gag order para hindi na ma-broadcast ni Chris ang anumang may kinalaman sa kaso. At saklaw daw nito ang kahit shoutouts ni Chris sa kanyang social networking accounts like Twitter. Yes. Because a gag order relates to discussing a case where the case is pending in court. And so that applies to talking to the media, to her Twitter, to her Facebook. Because that influences the minds of the public, and she is a public figure. So parang trial by publicity naman. Nitong linggo, pinagpipiyestahan din ng media ang isyong naglilink kina James at sa aktres na si Isabel Oli at ang panig ni Attorney Kapunan ukol dito. James, kung totoo ang nagde-date ka, susuntukin kita. He is not dating. Out of respect naman for Chris. But more out of respect for the child. Tutukan, love ito. Lilinawin ang mga namamagitan sa kanila ni Ronald Singson sa Behind the Wall. Susunod na ang tumanggap sa hamon ng firing squad, Twin Hearts Cast. May nagkakagustuhan na raw sa kanila? Puppy love lang ba yan o totohanan na?